Okay, shout out para madiling. Ano yan? Vertical? Vertical. May vertical ka? Okay, so ang style yan, guhitan mo muna na ano, sa gitna. Para straight yun yung guide mo. Ha? Guide. Pasok mo nyo itong ano, damit. Basta mag-ano kayo, ipasok talaga. Pasok. Huwag kayong ano na hindi ano. O, so ito yung si ano natin, si bago nating ano, masyadong apiki yung ano ni dyan. Dapat ilabas ng kunti. Itong machine, ito dyan banda. Ibaliktad dito ka banda. Para hindi apiki yung ano mo ba? Yung tawag niya. Sino namang natulog dito? Oh? Anak ng Shukoy talaga marunong magtulog. Ilabas nga to doon. Parang may sakit itong mga mukong na to. Mahayop tayo na wala sa oras. Di pwede yung mga papatay-patay. Bawal yan sa barko yung mga papatay-patay. Kailangan utak talaga gamitin sa barko, ha. Di pwede yan, ano na yan. Sino naman to? Si Berid. At si James pala to, yung may pista kapon, ano. Ayos. Ayos, safety first. Palagi, James. Ay, dumadami na yung ano dyan, ha. Hindi tinanggal yung bakal. Dapat pagkatapos ng ito, oh. Ano yan, sir? Retato, sir. Binalik lang, sir. Para sa plat na ano, sir. Yung bago natin, sir, ba? Yung bago. Okay. Sino to? Ayos. Yan, si Sarge. 6Z. 2 layer. Ha? First layer pa lang. Ayos. Uy, ipatong to kasi wag madagana ng ano. Kailangan bawal matalsikan yung mga masin natin. Ipatong dito. Ipatong dito. Lahat ng mga masin pala, kailangan bawal niya sa ibaba. Ipatong talaga. Bawal masunog yung mga welding machine natin. Ganon din sa barko kayo, ha? Hindi pwede na ano, ipatong yung machine natin. Ipatong. Ipatong. Tanggalin nyo muna. Okay. So, ano tayo ngayon? Bugbugan tayo ngayon. Dito naman tayo, yung ipkaw natin doon sa kabila. Sila naman doon sa kabila. Hindi, dito banda. Sir Fred, dito banda kasi malapit ka dyan sa may breaker. Ito dito kayong positioner banda. Malapit sa ano, masunog yung mga wire natin dyan. Matalsikan ba? Dito ba? Dito ni ilagay itong positioner yan. Tapos i-sibog mo dito yung ano. Yan kasing ano na yan, mahaba yan. Pwede ano yung tanggalin. Nakakuwil man. Off mo na ang machine mo ano. Ayan, para hindi apiki. Ano yan, pwede ibaba nyo yung ano, yung ano mo, machine, yung dito banda yung ano na yan. Yan, para hindi apiki. Hindi, itong ano mo, table, yung patungan dito, ano. Tapos yun, ibaba ng konti, ipatong dyan, yung ano na yun. Oh. Yan, para maluwag ang ano mo ba, yung area mo. Dong, kuhan dito, sinong nagdala to dito? Ibalik yan dyan. Mga visit ako yan. O, break muna, nag-break na kayo. Ha? Break. Hindi pwede walang break. Kanino ang yabi to? Dito, kay Mrs. to doon sa ano to. Okay, thank you. Cameraman ka muna. No. Ikaw cameraman muna. Pa-shout out mo yung ano dyan. Shout out daw. Shout out, sir. Shout out sa asawa ko dyan sa Hong Kong. Ipag ka lang muna dyan. Nice. Sir, shout out.
Ayan sila. Shout out to sir. Break muna kayo, break. Break muna. Sobrang pagod. Yung utak ko na eh. May start na. Para mabangan na eh. Ayan sila. Ayan. Shout out. Shoutout sa mga tayong pinaglutan. Pilan. Sa IB Brothers. Sakto na. All goods. Bagtikay. Sakto na, Brad. Kaya, Dun. Kado. Shout out do. Ito yung magandang cupping. Ayan o. Ayan. Ganda pare. Maganda pare. Pera na to. cameraman, nasan ka? Dito. Kasi may nakikita ako ng mga mali sa inyo. Number 1, yung building machine natin na Pabayaan nyo na mahulugan ng apoy. tungtong sa misa. Pag nasunog yung machine natin, hindi na babalik yan sa ano niya, puro talsik na yan. Ha? Pangalawa, yung grinder, halos maapakan ni sino yung ginang dito? Si Shukoy sir. Yung Shukoy kayo talaga, pag Shukoy pa. Tandaan ninyo, presence of mind always, gentlemen. Once nasagi mo yung grinder, mag-commander yan, tapos ano pa yung nakalagay ng ano nyo, cutting disc o ano dyan, di, pigtas yung binti mo. Ha? Dapat ang grinder, wag dyan ilapag sa flooring. Masunog yung wire. Hala, safety first mga Peter. Kasi pag sa barko kayo, putang ina din abutin nyo doon, fuck you, hindi kayo na maputi. Unsafe working practice. Pwede kayo pauwiin. Tandaan nyo ha? Pwede kayo pauwiin. Pag unsafe working practice, pwede kayo pauwiin. Bakit? Makadisgrasya kayo at saka madidisgrasya kayo. Yan ang ano dyan. Kaya dito tinuturuan ko kayo kung ano yung tama na trabaho. Then ayaw kong sisigawan kayo doon sa barko. Ayaw kong pauwiin kayo. Huwag papatay-patay, utak ang gamitin. Visit ako sa inyo. Pagdating nyo sa barko, lousy kayo. Product kayo ng good choice mo. Hindi pwede ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo magtrabaho dyan, isipin ninyo kung anong mangyayari dyan. Hindi pwede na pagdating, sorry, na-disgrasya kayo. May balik niyo ba yung mga disgrasya kayo? Wala na. Anong katapat ng sorry na yan? Pauwiin kayo yan. Hindi pwede na, gano'n na lang ano kayo sa trabaho, bara-bara. Hindi pwede ganyan. Tandaan niyo sinasabi ko. Kasi pag napauwi kayo, mahirapan na kayong magkasampa. May remarks, unsafe working practice. Tapos yung ang tawag niyan, yung behavior, working behavior ninyo, failure. Wala na. Paano kayo makasampa? Tapos na ang maligayang araw ninyo. Mag-message na kagad kayo, patulong kayo sa akin, papakyuhin ko kayo. Tandaan ninyo, pag pinauwi kayo dahil sa wala sa safety na trabaho ninyo, hindi ko kayo tutulungan. Okay? Pero pag bulyaso, tapos ano yung ginagawa ninyo doon, tama yung ginagawa ninyo, pinaglaban nyo tama, tutulungan ko kayo. Pero pag unsafe working practice, may remarks na unsafe ka pag trabaho mo, hindi ako, ano yan, kasi hindi ako nagkukulang sa inyo dito. Safety, number 1 dito sa atin, safety. Kaya kayo, complete PPE. Ha?
Hindi pwede yan sa barko kayo mag-short pan, mag-sinilas. Hindi pwede yan. Mayayari. Walang init-init sa barko. Kahit gaano yung temperature dyan, 55 degrees. Coverall pa rin yan, safety shoes pa rin yan, welding apron pa rin yan. Ganyan sa barko. Wala. Kasi kayo ron, kasama sa package yang sisigawan kayo, pakyuhin kayo dyan. Kasi sa engine room, maingay yan, sigawan yan. O doon kayo sa workshop, kwento, mag-uusap. Ganun din. Sisigawan ka rin doon na first engineer pag magkamali ka. Yung maputi naman, hindi yan. Hindi sisigaw, hindi ka papagalitan. Pero sa dulo ng ballpen, yun ang masaklap. Pag once ni-remark ka, ni-report ka, next port, mayroon ka ng karelibo. Okay? Yan tandaan ninyo. So, wag na wag niyong gagawin yung mali na trabaho sa barko na yan. Ingatan ninyo yung safety talaga palagi. Kasi mayayari kayo dyan. Mga gamit, number 1, yung mga tools ninyo. Equipment, ingatan ninyo yan. Kasi pag magalit yan, pag masira yung masina yan, wala kayong masina spare. Anong gagawin ninyo? Walang spare. Ay, nabigasyon kayo na ilang araw, isang buwan nabigasyon ninyo, wala kang magamit. Paano yan? Tulog ka ngayon. Hindi magre-reklamo yung sa first engineer. Hindi pwede ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, talagang safety. Always think safety. Pagbaba niyo dyan sa na yan, assuming the place is engine room, pagbaba niyo dyan sa hagdanan, engine room na to. Maraming disgrasya pwedeng mangyari sa inyo. Dapat itong dito to, yung mag-grind dito. Walang cover walang tawag nito, welding curtain dito pag nag-grind. Kailangan pag nag-grind kayo, isipin niyo na may welding curtain na harang kasi mag-grind kayo dyan, may dadaan na kasamahan mo hindi dyan. Pwede madisgrasya ang mata. Wala kayong goggles. Pag na-disgrasya. Remember guys, wala kayong insurance dito Bakit walang insurance? Kasi sinasanay ko kayo na safety ang mindset. Hindi pwede yung na unsafe kayo palagi. Papasok kayo dito, alas 8, kompleto ang part sa mata ninyo, lahat, katawan. Paglabas nyo, alas 5, dapat kompleto rin yung part sa mga katawan ninyo. Payag ba kayo, palitan kayo ng mata ng lapu-lapo? Wala. Ako, pag mga safety, pati puti yan, inaaway ko yan pag unsafe working practice. Papasok sa workshop ko, walang safety, magagas, mag-ride, wala. Papakyuhin ko yan. Get out of my workshop. Wala pong pakialam kung anong lahi mo, basta pag mali yung yan, wala sa safety. Kasi ako man masisira, nandyan sa workshop ko na disgrasya, sa workshop nandyan nakasabit yung mga goggles. Tapos hindi pa kayo mag-goggles, wala na. Marami na akong nakita mga na-disgrasya. Kaya dito sa training center natin, ina-apply ko yung safety talaga. Hindi pwede yung walang safety. Kasi kawawa yung pamilya ninyo guys. Pag ma-disgrasya kayo. Wala na. Sinong dyan? Sino ang sisingit? Nandito kayo sa training center. Kaya safety. Lagay ninyo sa mindset, kung gusto niyo magsiman, talaga safety, always think positive safety. Hindi pwede yung sorry, wala. Sorry niyan, katapat niyan, export, ka na, may karalibo ka na. Masagla pa dyan, mayroong mga agency, pag pinauwi ka, yung remaining na pira mo, ikakaltas yung mo, yung pamasahe mo, pati na yung karalibo mo. Yan mga ganyan, siyempre dati. Bulyaso ka? Wala. Tutuloy ako. Ahay. Wala. Wala mangyayari. Sabado, 60. Picture. Kaya nga sa barko, may tinawag na grade, nakasalo.
yan yan. Drill sa light foot, fire drill, grounded. Yan, mga ginamit talaga yan. Kaya pati sa emergency, alam mo lang kung anong gagawin mo sa iyong posisyon. Kagaya ito, mga cutting disc, huwag mo ipakalat-kalat, no? Tapon ka agad sa masuran or sa sabitan, ganyan. Sa workshop, kailangan mayroon kayong mga sabitan sa ano, mga itong use na cutting disc. Bakit? Huwag itapon ka agad. Kasi may mga time, na kailangan maliit na disc yung gagamitin mo dahil hindi magkasya yung ano, malaki. No? Kaya yung ano dyan, may sabitan. Kailangan ang gamit ninyo sa barko, organized talaga yan. Kasi kung pakalat-kalat yan, ay mayayari kayo. Makasampa kayo ng barko ng mga akademi yung official ninyo. Mahigpit yan. Talagang maniwala kayo sa akin. O si Utol, kamo mag-cutting siya doon ng pipe, stainless pipe cutting disc. Pinagalitan siya ng British. Kasi tanker man yun. No hot work. Outside sa workshop. Pwede siyang pauwiin yan. Pwede siyang pauwiin. Kaya bago kayo gagawa ng ano sa barko, pag-inform yung official, inform ninyo. Hindi yung basta-basta na lang, alam, bira na bira. Wala. Pag break time, alas 10, break time kayo. Alas 3, break time din. Yung wadwaranay kayo na ano, kasi ganun din sa barko. Mayroon din kayong break time. Kasi ganun din, pag pagod ka na masyado, tapos panahinan ka pa, wala. Saan yung bago natin dalawa? Ito, isa, si ano na si Iswan? Hindi, yung isa, ito pala. Ganyan ba sa barko ba? Yung galit ng first engineer or chief engineer ninyo or official ninyo, kasama sa sahod yan. Kasama sa kontrata yan, sigawan yan. Pagalitan kayo, kasama yan sa package na yan sa ano ninyo, salary ninyo. Tandaan niyo sinasabi ko para at least alam niyo yan. Mamaya, pagalitan kayo, sabihin mo, uwi na ka next, ano. Papuin ka man. Wala mang pipigil sa inyo. Uwi ka? Uwi. Walang pipigil sa inyo. Ang daming karelibo. Sabihin mo, uwi na ako, sir. Uwi ka. Lalo na pag makita ka na attitude mo, sumasagot-sagot ka pa, tapos yung trabaho mo wala pa sa safety. Hindi manghihinayang yung company, pauwiin ka. Ganyan ang ano sa kalakalan sa barko. Kasi pag hindi ka pauwiin, makakadisgrasya ka. So, wala. Na-damage ka na property. Ano yung mga property na gamit mo? Yung maturnuhan mo, yung mga barina, yung mga welding machine mo, o ano yung gagamitin mo na equipment. Kaya, ingatan ninyo yung mga gamit ninyo talaga. Kasi kayo rin ang mahirapan. Kayo rin mahirapan. Tanyo si ano natin doon, isang lift machine, nasira. Hindi ngayon, puro ano na, sirain na siya doon. Puting ano na lang, mas ano na kaagad yung motor. Good morning, dito na si ano mo din John, spray. Kaya na si John. Nadala pang litson siguro yan, ano yan, litson? Gamit na sir. Ha? Gamit. Shout out sa ating gusto pa magsiman, ha? Mga aspirant. Talagang ganyan ang ano ko talaga sa ano, stricto talaga ako sa safety. Talagang ano yan. Kasi, ginanong ko, pag madisgrasya kayo, nasa barko, wala sa safety, sayang yung mga ano ninyo, training ba? Hindi pa ito na-training ang ano ninyo, pagdating sa safety. Marami pa kayong dadaanan, marami pa kayong piso, na thousands na ano ninyo sa safety. Kaya, ano na yan, yung mindset nyo, baguhin nyo na yan
mindset ninyo na papatay-patay pa, ano pa rin, lausi-lausi, hindi na yan. Kailangan alert kayo sa safety. Kita mo yung lalo na sa mga mooring winch operation. Nako, patay kayo na wala sa oras yan. Accident. Kailangan pag pumasok kayo doon sa trabaho ninyo, paglabas mo sa kamarote, kailangan isipin mo yung safety talaga. Anytime kasi accident, nandyan sa likod mo yan. Nakabuntot yan palagi sa likod mo si accident. Isang pagkamali mo lang, andyan na, tapos na. Seconds lang yan, hindi na babalik yan. Tandaan ninyo, si accident nasa likod palagi. Ngayon, pag wala ka sa safety, nandyan na, tatamaan ka na. Kaya hindi basta-basta ang buhay ng seaman, no? Safety first. Lalo na sa siyempre, di ba? Mga BLCC. Basta-basta ginawa ka, buhay yun. Yan. Masakla pa dyan ang magtanggal ka ng mga bolt. Bawal ka mag-grinder. Bawal ka mag-cutting. So manu-manuhin mo na ngayon yan. Yung 16 na bolt, manu-manuhin mo yan. Biyakin mo yan, ano na yan, nut. Or ihakso mo yan. Manu-mano mo lalagarayin yan. Kung ilang piraso yan, 8. Pinalawang na, hindi mo matanggal. Diskarte mo na yan. Walang tutulong sa iyo yan. Gamitin mo na talaga yun. Kaya utak, bawal ang walang utak sa barko talaga. Matindi ang ano doon. Diskarte. Hindi pwede yan na yung kumbaga mahina ang signal sa utak ko. Hindi pwede yan sa barko. Tamad, hindi pwede yan sa barko. Makasurvive ka sa isang kontrata, pero sa pangalawang kontrata, pangatlo, hindi ka na makasurvive. Pauwi ka talaga. Dapat magkahabang tumatagal kayo sa barko, lalo kayong maging alerto sa safety at sa kasipag. Hindi yung habang tumatagal sa barko, nawawala ng safety, nawawala ng sipag. Ay mali yan. Kaya ba yung ano, natawa na, ba't ang makapon na natin magapon? Yun mo, starting valve lang ng engine. Ayos na ito, pagkatapos lang natin. Hindi yan. Ako kasi sa mindset ko, hindi yan. Kumo na binigyan ka na ng job order. Pag madali lang, tapusin ka agad. Hindi na paabutin pa ng 8 oras, paabutin mo pa ng overtime. Yung mindset mo, isipin ninyo, yung pinagtrabahoan nyo, sarili mong company. Tandaan yung sinasabi ko. Kasi yun yung sekreto ko. Bakit good talaga palagi sa company ko? Dahil ang inisip ko, trabaho dyan, sa sarili kong company ang inano. Hindi ako nagbibilang ng oras. Hindi ako nagbibilang ng oras yan. Kasi pag magbibilang ka ng oras, isang maliit na trabaho, paabutin mo ng 4 hours, patay na, bagsak yung company dyan. Pag initan ka, akala mo rin yun, mga kasamahan mo, hindi makahalata man yan. Ibuti kung hindi, mga veteranong seaman na yan, alam na nila yan kung gaano katagal yung trabaho mo gawin. Ganyan ang ano. Sabihin mo, magpatay oras ka na sa, dahil 8 oras lang pupunuin mo, bayad na. Hindi yan. Mali na mindset yan. Wala tayong asinso dyan pag ganyan ang mindset natin. Tandaan ninyo ha. Isip niyo, pinapasukan niyo sarili ninyong company, guys. Para hindi kayo, ganado kayo palagi, hindi yung oras ang papatay. Pero mga ganyan, siyempre. Liit-liit na trabaho, paabutan pa ng overtime. Iba kasi, lalabas pa ng filter, pero dara pa ang overtime. Yan, isa pa. Mag-write ng overtime, maglagay ng overtime, pero nandoon nakalabas. Marami yan ang dati na
Kung wala namang overtime, huwag kayong magtara. Maawa naman kayo sa company. Kasi pag namatay yung company, wala na kayong company na ano yan, lipat ka na naman. Ngayon, ganun din gawin mo. Patay din yung company, pinasukan mo dahil pabanjing-banjing kayo. So walang katapusan na applyan yan. Mahirap mag-apply sa Manila o sa Lunita, put yung ano mo ng sapatos, ka-apply, nahanap ng magandang company. Wala. Okay. So yan ang may papayo ko sa inyo. Safety, ayusin ang trabaho. Para, ano yan? Bakit kaya naayusin ang trabaho? Para hindi kayo maubusan ng company. Kasi kung wala sa ayos yan, maubusan kayo ng company, wala nang tatanggap sa iyo. Kunik-kunik man kasi yung mga agency. Ano ba? Dito kagaling sa agency 1. Lilipat ka ngayon sa agency 2. Tatawag, kontak-kontak man yan. O bakit? Hindi, yan magaling si ano? O si Peter, ano pangalan mo? Si J. O, dito galing yan, pero wala man yan. Full man yan. Unsafe pa. Sinira pa yung mga lift machine natin sa barko. Hindi ka natatanggapin. Ang masakla pa, dahil paasahin ka. O bata, Peter, dito mo na yung ano mo. Documents mo. Nagpaalam ka ba doon sa nalisan mo? At hindi ka nagpaalam, patay na. Wala na, itanggong mo na yung ano mo. After 3 months, apit, wala pa rin yung ano, wala pa rin na bakante dito, panin mo muna yung papilis mo. Pero naka 3 months na yung ano mo, papilis mo doon sa kanila. Apply ka naman ngayon kasi wala ka ng pira. Isandaan yung siman, 3 months lang, maximum, wala ng pira yan, ubos na yan. Ubos na yan, lalo na pag sugarol kayo. Pero pag maayos yung ano ninyo, maayos yung record, kayo na ang susurrender sa sampa ng barko. 1 buwan, 2 buwan, wala na, sampa ka na ng agad. Kasi ikaw mismo, yung mga opisyal ninyo kasama sa barko, yun yung mag-recommend sa inyo. Kagaya si ano ba, si Glenn Singcolay, shout out pala sa ating mga Peter. Lumipat yung chief engineer niya sa kabilang barko, sa kabilang agency, dinala siya ngayon. Malaki na yung sahod niya. 2,000 na mahigit. First timer yun, mga first timer. So ganyan, ma-recommend ka ng official mo kung maayos yung performance mo. Pero pag wala ka sa safety, trabaho mong maliit na trabaho tapos abutin mo pa ng overtime dahil kupal ka sa overtime, wala. Hindi kay request niyan. Hindi kay request niyan. Marites ka pa. Marites ka. Wala. Sabihin ka ba nun, ayan si ano, wala yan. Bababa yan, alas 8:15 na sentido. Wala. Alas 8 yung duty ninyo, dapat 7:45 nasa loob na kayo ng engine control room. Kasi mayroon kayong toolbox meeting. Mayroon kayong tinatawag na pag-uusapan ninyo yung mga trabaho na hindi natapos at saka yung mga trabaho na mga priority. Saka yung mga delikado na trabaho kung paano ninyo yayariin na walang aksidente mangyayari. Yan ang ano dyan. Kaya always yan toolbox meeting. Pag sa offshore kayo, every job order mayroong toolbox meeting. Matagal pa yung toolbox meeting kaysa trabahoin mo yung isang job order. Ganyan ka stricto. Kagaya kanina, kita kong grinder sa baba. Pag sa offshore yun, stop card ka agad yun. Stop card. Unsafe working practice. So pag na-stop card kayo, nasa offshore kayo, wala. Kumbaga ano yan, demerit ka agad yan. Pero kung gumawa ka ng trabaho na safety, ay talagang may merit ka pa. May bonus, may ano ka pa ba? Alam mo ba yung ano sa offshore?
pinakamagandang stop card, iPhone, cellphone ang ano, minsan laptop sa first price ang ibibigay sa iyo. Ganun sa option. May ano ba, may may ano ba sa trade? Oh, kung sino ang maka-report ng pinakamaganda na stop card, may premium yan, may reward. Kaya mga kasamahan sa 80 size na crew sa barko, kanya-kanya yung ano niyan, kung sino yung wala sa ayos, wala sa safety. So kung ikaw ang ma-report, tatawagin ka man doon sa ano ni chief engineer or ni kapitan, anong nangyari? What happened? Explain why ka ngayon. Huwag ninyong gagawin, lalo na product kayo ng good choice. Ruby na yan, pinsan ko, hindi nakabalik sa opsyon. Pinasampa ko doon. Nag-cutting ng oxyacetylene. Ito nakarolyo. Nakarolyo ha. Wala, yari siya. Unsafe working practice. May picture pa. Sayang. Kaya, mag-welder kayo talagang safety ang isipin nyo sa sarili nyo. Para sa inyo yan eh. Or sa mga kasamahan mo. Kagaya niyan, magtaking kayo niyan, nagkabagsakan, nagkalaglagan. Ano yung kanina nagkalaglagan? Kita nyo yung flooring natin, simento. Ano na nangyari? Para ng kalsada doon sa ano, lubak-lubak na. Mag-ano kayo, huwag kayo magpukpok dito sa flooring. Kanina may kumalabog. Ano naman yung kumalabog? Pagpaan nyo na bagsakan, akala nyo kahit may sipisius kayo, yung steel toe kasi niya nasa dulo lang. Yung banda dito sa may sintas, wala nang ano yan. Walang bakal. Kahit sabihin nyo, ay may steel sipisius na to, bagsakan ko kaya ito pa ito. Wala. So ilang minutes sabihin ka yun? 32. Shout out yung girlfriend mo. Si Tumalis. Si Makinista. O shout out ma'am, si Makinista. Mayroon palang, akala ko mayroon ako lang ang may idol. Marami palang idol sa iyo ma'am. Sana sama kami barko Sir Fred. Ayos lang. Ma'am, pwede ako request mo sa barko mo. Tumatawa tuloy si Tumalis. Shout out mo yung friend mo doon sa ano, Musinsya. Shout out sa'yo, Milo, Alexis. Patay-patay din yun eh. Bilisan mo dyan para sama tayo mag-PT. Taga Batangas, Tanawan. Tingin lang ba? Ayos ba ano? Sir? Kasi ang welding, init. So pawis palagi. Yung cholesterol mo, tanggal. Gawas. Hindi pa to. Wala pang ano, wala pa sa kalingkingan. Dito pa lang tayo sa labas. Wala tayo sa engine room. Pag nasa engine room kayo, talagang yung pawis mo yan, yung t-shirt mo yan, pwede mo pugaan yan. Brief mo, pwede mo pugaan yan. Kaya sinanay ko na kayo dito, init. Kasi pagdating sa barko, pagkasabihin nyo, hindi mo sinabi ni Sir, hindi sana ako nag-Peter. Init pala dito. Si Sir Fred, kung ipasok siguro sa drum yung pawis niya, hindi lang isang drum. Sa ilang years? 23 years? Magto 23 years, pero yung pawis niya. Kaya mayroon kayong tumbler, dala kayo ng tubig palagi. Makailang welding kayo, tubig. Nagdala ka ba? Ano mo? Baso dyan. Baso? Mayroon safety shoes doon. Ano? Kasya ba yan? Sa'yo? Mas ayun. Malaki mayroon doon. Wala kang migas? Panin mo doon pag-dita. Panin mo na natin. Isang out mo ng girlfriend ninyo. Wala na akong girlfriend ngayon. Wala na yung shoutout. Shoutout na lang sa mama ko. Ako, hindi ko magagalit ako. Mga kapatid, kasi pakyo tayo din ngayon. Kasama ko dyan, alis ka siya. Hiwa dito, ikaw sa patos ka din. Junjun, mapatay-patay. May ako yung video ni Junjun, ikaw shoutout. Tanong manipis. Kasi kulitos ko niya ikaw. Sugatan dito. Okay. So yun yung ano ko sa inyo, reminder guys. Ayoko na
Bakit pagalitan ko? Kasi yung love ko kayo, ayaw ko na madisgrasya kayo sa barko. Mamaya, na-aksidente, wag naman sana, ma-aksidente kayo sa barko dahil lack of safety. Lack of training. Number 1, tandaan ninyo, bakit na-disgrasya? Lack of training. Oh, over fatigue, pagod na ng tao, kaya wala na sa focus, aksidente talagang labas yan. Sino yung ano? Ay, kasya lang, boss? Oo. O, ano mo? Ito. At saka, isa pang reminders pala, safety shoes nyo, huwag nyo gawing sandal, ha? Yung ano ba, yung nakatupi, apakan lang gawing parang sinila, sandal, huwag na huwag ninyong gagawin yan. Kasi may nadisgrasya kasamahan ko dyan sa barko, nalaglag sa hagdanan, ganyan, ha? Kasi parang ano ba, siyempre, yung ginagawang sandal, nalaglag siya, tumama itong dito sa likod. Nakuha mo na yung passport mo, ano? Wala pa? 19 pa? Okay. So, tirik yung hagdanan, so, bumigay na, ano yung injured niya, ano niya? Injury siya. Dahil sa safety shoes, sabi ko kanya, sabi ko, boss, madidisgrasya kanyan. Ay, 1972 pa siya sumampa ng barko. Tandaan niyo, 1972 pa siya. Nagsama kami 1998. Veterano na nga sa barko. Kaya sabi ko sa inyo, pag veterano na, sungaya na. Kumpiyansa na ba? Kumpiyansa na. Okay? Laglag nga siya. Wala. Sabi niya, utang na pit, dalaganti ka ng kamali. Sabi ko, nakikita ko kasi yung ano na yan, ang mangyayari mo dyan. Sabi niya, yung parang may ano parang may tawag yan. Third eye. Bababa kayo sa hagdanan. Kailangan isang kamay. Hawak talaga. Pero pag wala naman kayong dala, dalawang kamay ang hawak. Hindi yung bababa kayo na hindi kayo hawak sa railings. Hawak talaga sa railings. Pag may bit-bit ka, isang kamay sa trabaho, isang kamay sa pamilya. Ha? Pamilya, huwag niyo ubusin na dalawang kamay sa kumpanya. Mayayari kayo dyan. Kaya, pamilya, trabaho. Company. Kasi pag madisgrasya kayo, malaglag kayo, wala hindi kayo humawak sa railing. Okay. 13 steps yan. Ano ka doon sa kabila? Mautok pa yung ulo mo doon sa angle bar. Wala. Hindi kayo, di ba may namatay na Peter bago lang? Hindi kayo basta-basta airlift, i-rescue ng helicopter. Dahil yung principal, nagtitipid yan. Antayin kayo kung kailan darating sa Puerto. Yun yung nangyari kay Peter. Nagsispin siya, nag-angkurahe sila, pero hindi pa rin pinapahok ng medic hospital, rescue. Hanggang namatay na lang si Peter doon sa nagtrabaho siya, namatay na siya. So pag mayroon tayong abnormal na mapansin sa katawan ninyo, sakit, isabi nyo kay first engineer. No? Si first engineer naman ang magsabi kay chief engineer. Chief engineer naman magsabi kay kapitan. Hindi pwede mag-direct kayo doon kay kapitan na hindi alam ni first engineer. Ganon ang sistema. Oh, first, mayroon akong sakit. Sakit yung ano ko. Iyan, ilang araw ko na to. Kasi delikado na yan pag kagaya ng kasama kong partner, Peter, appendicitis. Appendicitis kasi nagtrabaho kami, nagbuhatan kami ng mga malalaking motor. Sobra siguro siyang yung appendicitis niya, niya, pakiramdaman mo na, ilang araw sumasakit, parang lalong lumala. Sabi ko, partner, paano natin? Sabihin natin kay first engineer. Tama-tama, parating kami sa Puerto, automatic, doktor agad. Anong nangyari? Muntik nang puputok yung appendicitis niya. Pagtapos ko pira, ano siya agad? Pauwi na siya. Ang alam niyo, ang nakuha sa kanyang appendicitis, ano kaya? Yung mga buto ng kamatis. Buto ng kamatis. Yun ang sabi niya na nakuha dun sa ano niya.
Mahilig siya sa kamatis. Kamatis, tanggalin nyo yung buto. Pag kumakain ka ng kamatis, tanggalin yung buto. Kasi madulas pa niyan. Yung ano pala natin, appendicitis, pwede siya sisiksik doon. So yun palang ano na yan. Saka pag nagpabunot kayo ng ngipin, 3 days kayo, huwag kayong magbuhat ng mabigat. Kasi madidisgrasya kayo dyan. Gaya sa buson, nung nasa ano ko, sa kilay. 3 days. Disgrasya dahil tumulong man siya ng securing sa ano, nabutan sila ng kanas-kanas. Namatay si buson. Malayo ang biyahe. Nilagay na siya doon sa ano, sa storage sa chamber ng provision. Galing sila ng US, papuntang Asia. So, nabutan sila ng malalaking alo, nagtulong siya doon ng securing, lasing. Siyempre, buhat-buhat yan. Nabinat siya. Wala, RIP, si Buson. Kaya, hindi ano lang sa barko. Hindi lang safety talaga, number 1. Safety. Kasi para sa inyo, isipin ninyo yung family na nag-antay sa inyo. Bakit kaya may picture kayo doon sa ano ninyo? Sa harapan mo ng kamarote mo, may picture. Kung binata kayo, di picture ng family mo. Ang magulang. Mag-asawa ka naman, picture naman ng asawa mo. Or girlfriend. Tumalis, walang girlfriend, di ba? Walang girlfriend. Wala? Hindi ka pa naka-girlfriend sa mga ano? Tapos, niwanan ka o ikaw ang iwan sa kanya? Iwanan ako, sir. Dahil walang pira. Di, ang ganyan naman ang ano talaga. Pag wala, makikita kasi sa ano na yan. Kasi Muslim ngayon, mga babae ngayon. Wala. Iwanan na siya dahil ikaw daw marunong rumansa. Wow! Kaya umalis yung babae. Wala mo na. Iwanan, sir. Nag-kilbit kami, sir. Ha? Mayroon ano dito, yung mga karamihan ng mga graduate natin dito, iniwanan ng asawa, iniwanan ng girlfriend. Ilan yung iniwanan ng asawa dito? Marami. Yung mga nang-upload na ngayon, iniwanan ng mga asawa. Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Ha? Mayroong isa, pinag-aral niya, nakapagtrabaho na, mayroon silang 2, 3 anak. Siya naman ang walang trabaho dahil nag-training siya doon sa Caraga Skills Training Center ng welding. Hindi na siya inano ng asawa niya kasi wala man siyang maibigay na pera. Iniwanan, nakakita siguro ng magaling mag-welding, babae, iniwanan siya. Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Lansiman ka. O di. Gusto mo Iyak siya, iyak. Kasi mayroon siyang anak, ilan ang ano nila, ilang years na kayong sama. Wala, o ngayon, sima na. Marami yung mga habol sir. Siyempre, kaya sabi ko sa inyo, pag part ng ano yan, part ng kontrata natin yan. Pero marami yun sila siyempre, ilan yung puro mga iniwan sa asawa. Mayroon man kasing mga ibang OFW asawa nila, pag uwi, nakipag ano sa iba. Sabi ko, bakit? Kasi yung isa no, magbigtit na. Bakit magbigtit? Mag-ano tayo? Ang dami-daming babae. Pukusan nyo, pagkasiman nyo dito, pag-training, para magsampa kayo ng barko. Kahit isang dusinang babae pa yan. Kung may pira kayo. O di. Eh kung nagbigti yun, hindi siya makasampa ng barko. Hindi nakakita ng Washington. Marami sila dito kung mga ilang first batch, second batch, third batch. Puro iwanan ng asawa. Normal yan. Part ng ano natin yan. Part ng pagpanarbaho natin. Importante, gampanan, ayusin nyo yung trabaho ninyo kasi makakita pa kayo ng mas higit pa nun sa girlfriend nyo or asawa nyo. Diba? Sino ba ito? May asawa naman. Ito, may asawa. Binata. Para gaya yun sa ano, may tumalon na si Man, iniwanan siya ng siyuta niya, tumalon. Namising tuloy. Ang OS. Kailan lang yun. Kaya, ang puso ng siman, talagang ano yan, pusong bato. Ika nga, sino marunong kumanta pusong bato? Yes. Singer lang sir. Yan! Kailangan pusong bato kayo pagdating sa mga pag-ibig.
Hindi basta-basta kayong mabibighani sa ano. May girlfriend ka na ano? Wala rin? Ikaw? Hindi sila mabait na nila Isa? Si Ro, ano, meron na, di ba? Si ano, ikaw, wala pa? Ha? Wala? Naa? Dalawa? Ilan? Isa lang. Dapat, lima. Si Gumalis, siguradong mayroon yan. Wala. Wala sir. Huwag ka muna, focus ka muna sa Chicken Joy ngayon. Nag-intro na sir. Nag-intro na sila ni Binet. May bato si Sigurado. Ngayon, ano talaga kayo? Focus muna kayo sa training. Saka na kayo magsyuta pag ano na kayo, pag nasa barko, pag ano na kayo ba, makasampa na. Hindi na sila pasisig. Hindi naman rin yung pinahanap. Mayroon akong isang kasama, nagbibit talaga yun ng ano, dito na sa bakasyon. Buson yun eh. Buson. Nagbibit talaga. Nagsusay, nagparin sa sarili. Asawa. Pinanap sa asawa. Oo, nagkalo ko nga asawa. Ilang years na yung ano niya, tapos kaya pag sa barko siya, talagang maano siya. Ay parang nagkaroon siya ng ano ba, scientific sa ano niya. Nangyari sa asawa niya. Ano man yun? Ano na yun? Sana niya? Pusong bato na yan. Kayo, pag iniwanan kayo ng girlfriend, asawa, focus lang kayo sa trabaho ninyo. Makakita pa rin kayo ng mas maganda pa. Alalahanin nyo, kailangan marami kayong pera. May pera kayo palagi. Kaya huwag niyong ibigay lahat sa misis ninyo yung pera ninyo. Kasi magaya kayo doon sa kasamahan ko. Ang joint account. Sila. Ilang minutes sa ba, Jun? 46. Uy, i-off mo na. Off.